Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng nakahook-in sa ating 10 p.m. product training which is Kaiser Health Builder. So pakilala muna po ako, I'm your speaker for tonight. I'm SMD Lenny Sicho Ramos, Associate Financial Planner, Entrepreneur, Licensed Financial Educator, and Senior Marketing Director here in IMG. So, sino ba si Kaiser? So, tinawag pong Kaiser Ultimate Health Builder ang ating Kaiser kasi sinagot niya na po yung tatlong what if sa ating buhay. Yung what if we die too soon, what if we live too long, and what if we get sick. So, 3-in-1 savings product po. No, 3-in-1 savings program si Kaiser Ultimate Health Builder. So, ang ating pong company is na-establish noong July 26, 2004. So, ganito na po katagal ang ating Kaiser. So, ang president po ng Kaiser is si Dr. Lea Oyulo. So, siya po yung ating president. And dumarami na po ang mga kapartner ni Kaiser kasi marami na nagtitiwala sa ating Kaiser Health Builder. So marami ng kapartner. And founded noong June 8, 2004. Ayan. So sabi nga, your number one healthcare here in the Philippines. So Kaiser International Health Group. So, marami po mga accredited hospital and doctors dito sa Pilipinas, nakapartner ang ating Kaiser. So, more than 12,000 and counting kasi marami na nakikipag-partnership kay Kaiser kasi marami nang nagtitiwala. And more than 2,000 uh, uh, hospital and clinics. And meron na din po tayong 24/7 na hotline para talagang makakatulong tayo sa kanila kasi minsan talaga meron mga nangyayari na nasusugod sa ospital ng emergency, mga madaling araw or gabi. So 24/7 na po yung call center natin. And meron din po tayong mga customer care. So pwede nyo pong screenshot ang mga number na to para in case of emergency, meron po tayong matatawagan agad. Ayan. So nakikita natin yung mapa ng Pilipinas, no? So yung may mga pula dyan, no? Yung may mga sign dyan. So yan na po lahat ng mga accredited hospital. So ibig sabihin, napakadami na po talaga, no? So Luzon, Visayas, Mindanao. So ganyan na po karami, no? And of course, marami tayong mga kapartner na mga major hospital like St. Luke's, Medical City. So, kung nasa Cebu tayo, meron din po tayo dyan. And meron din po tayo sa Mindanao, no? So, dumadami na yung mga high-end hospital na kapartner ni Kaiser. Ayan, so meron po kasi tayong dalawang klase ng healthcare which is yung short term and yung long term. So, ano ba yung pagkakaiba ng short term at saka long term? So, yung short term, ito po yung binibigay ng company kung nagtatrabaho tayo sa mga company. So, nire-renew siya, no, yearly. And then yung long term, hindi siya nire-renew, guaranteed siya, no? So, naka-fix. And yung short term, pwedeng mag-increase yung premium niya until 60. So, kada taon na dumadagdag yung edad niya, so nadadagdagin din yung premium niya. Unlike dito sa ating long term, ito yung naka-fix lang talaga kung magkano yung monthly mo ngayon. So, hanggang 7 years, fix po yung premium niya. No? And dito sa short term, generally, no insurance coverage. And dito sa ating long term, meron po siyang term insurance, accidental insurance, and meron din po siyang investment. So 3-in-1 complete package na po itong ating long term. Unlike dito sa short term na talagang
healthcare lang siya, healthcare fund. So wala siyang insurance and wala siyang investment. So napakaganda ng long-term healthcare natin kasi meron siyang term life and accidental death. So kung na-accident tayo, no, mapupuli paid na yung ating plan. And waive na rin po yung ating plan if bigla tayong kinuha ni Lord, no? Or na-disable tayo, hindi na tayo makapagtrabaho, so fully paid na po yung Kaiser natin. And yun nga, kung halimbawa naputulan tayo ng kamay, kung nagtatrabaho tayo sa mga company, no, sa mga industrial, no, na may mga kumbaga parang na-aksidente tayo, naputol yung kamay, or nabulag tayo, or naputol yung paa, so hindi na tayo makapagtrabaho. So meron pong tulong dyan si Kaiser kasi hindi na siya, hindi ka na sisingilin, kumbaga mawi-waive na yung plan mo, no? And then, sa short term, no accumulation of unused health fund. And dito sa long term, all unused health fund accumulate with interest. So tumutubo pa, no? Tumutubo pa yung pera natin dito sa long term. And dito sa short term, walang return. No, wala siyang money back, kumbaga, no? Unlike dito sa ating long term, with return of premium up to 85% of contract price and non-utilization during the paying period. So, halimbawa, walang nagamit dun sa hinulog mo within 7 years, so meron pa siyang 85% na ibabalik sa'yo, no? So, ibig sabihin, itong long term, ito yung healthcare na walang tapon, no? Kasi meron nga siyang investment, may insurance, at meron siyang healthcare fund. So, ganun kaganda, no? Sa unlike dito sa ating short term. Ayan. So, number 6, covered only up to 60 years old pag short term. Pero dito sa long term, covered beyond 60. So, kahit lampas na tayo ng 60, covered pa rin tayo basta may fund pa yung ating healthcare fund, yung healthcare natin. And number 7, pre-existing illness is not covered during the first year. So, hindi covered sa short term yung mga pre-existing illnesses, no? So, unlike dito sa ating long term, pre-existing is not covered during accumulation period. No exclusion after 7th year of coverage. And number 8, sa ating short term, not flexible, no transferable benefit design. So, hindi siya pwedeng i-transfer. Unlike dito sa ating long term na flexible, transferable, upgradable, and maybe redate benefit design. So, ganun kaganda yung ating long-term healthcare. And number 9, reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy. And dito sa ating long term, reinstatement within 2 years of lapse policy. So sa short term, 30 days lang yung binigay na palugit, pero sa long term, binigyan tayo ng 2 years. No? So hindi naman, kumbaga, sa looban ng 2 years, ibig sabihin wala ka pa rin talagang pambayad. So meron na, 'di ba? Kasi gano'n na katagal. So hindi agad malalapse. So hindi ka masyadong mag-worry, no? Kasi may 2 years na palugit. So sa loob ng 2 years na 'yan, of course meron na tayong pambayad, no? And dito sa short term, number 10, continuous yearly payment terms. So, continuous, i-renew mo siya yearly, no? So, kung ayaw mo na, so, terminated yung plan. Unlike dito sa ating long term, 7 years or spot cash payment option, subject to the availability and accumulate health fund. So, 7 years lang nakapix yung ating babayaran, no? So, pwede mo ring spot cash kung may
magtatago kang pera sa bangko na hindi naman siya tumutubo, no? Ayan, so ganun kaganda yung ating long term. Ayan, so Kaiser Ultimate Health Builder kasi nga nasagot ni Kaiser yung tatlong what if, three things that can happen to us. So tatlong what if na pwede mangyari sa atin. Number one, what if we die too soon? So kinuha tayo ni Lord ng maaga, no? Kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin. So kung kukunin man tayo ni Lord ng maaga, may solusyon dyan si Kaiser. Kasi may life insurance yan. So life insurance, ibig sabihin, pag kinuha tayo ni Lord ng maaga, may instant money na matatanggap yung ating family. No? So hindi na mag-worry yung mga anak mo or yung asawa mo pag nawala ka kasi may matatanggap silang instant money from the life insurance. And what if we get sick? So nagkasakit tayo. May solusyon din dyan si Kaiser kasi meron nga siyang healthcare. May magbabayad sa ating hospital bills. So mandatory naman yung PhilHealth pero pag nailis yung PhilHealth, tapos mayroon pang remaining balance, so si Kaiser po ang mag-shoulder niyan. So hindi ka na mag-worry na kung ma-hospital tayo, maglalabas ka ng sarili mong pera kasi meron kang healthcare. So kung meron kang healthcare na Kaiser. And then number 3, yung pangatlong if, what if we live too long? So nabuhay tayo na matagal. Thank you Lord kasi healthy tayo, healthy living. So hindi tayo na-confine, hindi tayo nagkasakit. Pero yun nga, halimbawa, binigyan pa tayo ni Lord ng mahabang buhay, paano yung mga pangangailangan natin? Halimbawa, retired na tayo. So, yung ating, kung nagme-maintenance tayo or pambayad sa caregiver natin, kung wala mag-alaga sa atin pagdating ng panahon. So, may solusyon din dyan si Kaiser kasi meron siyang investment. So, money working for you. So, yun yung ating retirement fund, no? So, napakaswerte ng mga bata pa na nakilala si Kaiser kasi madali nila mapapagtrabaho yung pera nila, no? So, walang masasayang sa mga hinulog natin kung hindi tayo na-confine kasi ililipat yan sa investment. So, tumutubo yung pera natin, no? So, kahit natutulog tayo, meron tayong perang nagtatrabaho para sa atin. So, mas maganda po yun, no? So, sa mga merong short term, kailangan din natin ng long term. Kasi kung wala na tayo sa company, so, wala na tayong healthcare. Doon pa naman natin kailangan yung healthcare pag may edad na tayo, no? Yung wala na tayo sa company. So, kailangan, meron din tayong long term. Ayan, so tatlong major financial need. So, nasagot po yan ni Kaiser Ultimate Health Builder. What if we die too soon? What if we get sick? And what if we live too long? No? So, ganun kaganda yung ating Ultimate Health Builder. Ayan. So, tatlong major financial needs. Sabi nga, healthcare. To provide you healthcare when you retired. So, meron pa ring healthcare kahit mag-retired na tayo. No? Kasi, doon naman naglalabasan yung mga sakit natin, di ba, pag retired na natin. So, yung mga short term, thank you na lang kung hindi tayo na-confine, kahit binabayaran natin yon sa company, kasi healthy pa tayo pag ganun age natin. Pero paano pag nag-retire na tayo? So, kailangan meron pa tayong healthcare. So, ito yung long term. And number 2, life insurance. So, to protect your family if you die too soon. So, merong instant money for the family. Kasi sa panahon ngayon, talaga kalimitan, halimbawa nawala yung breadwinner, so kawawa yung mga naiwan niya na umaasa sa kanya kasi walang naipamanang instant money. So, ganun kaganda yung ating Kaiser Long-Term Healthcare kasi may life insurance, may instant money for the family. And number 3, investment. So, to generate continue income when you retire, no? So, kahit retired ka na, mayroong perang nagtatrabaho para sa'yo, no? So, mas maganda yun, no? Kasi,
Sa panahon ngayon kaya hindi tayo nakakaipon kasi minsan, hindi natin priority yung pag-iipon, 'no? Hindi natin priority yung healthcare. So, isang sakit lang na wipe up na yung ating mga ipon, 'no? So, kagandahan kay Kaiser, kumpleto na. 3-in-1 savings program, healthcare, life insurance, and investment. So, how it works? So, paano ba nagwo-work si Kaiser? So, 7 years ka lang magse-save sa Kaiser and magwo-wait ka ng 13 years to grow. So, 13 years mong pagtatrabahuhin yung pera mo, 'no? So, halimbawa, ang age mo is 22 at nakahulog ka na ng 1 taon, so meron ka ng mga benefits na annual physical examination, dental benefits. So, mawi-waive na yung plan kung naaksidente tayo, kinuha tayo ni Lord ng maaga, and na-disable tayo, hindi na tayo makapagtrabaho. So, fully paid na yung plan natin. And after 7 years, so stop ka na, no? Stop ka na mag-save, stop ka na maghulog. In the 8th year, hanggang 20 years, so 13 years to grow yung ating waiting period. So ito na yung time na money work for you na, no? So tumutubo yung pera mo. Halimbawa, hindi ka na-confine, walang nagalaw sa mga hinulog mo, so ililipat na yan dito sa investment. So mag-accumulate na ng tubo. So imagine mo, no, sa age mo 22, 29, tapos na yung Pfizer mo, tapos ka na maghulog. And after 20 years, so 42 ka na, meron ka na ganitong kalaking pera na makukuha. Kung hindi mo nagamit yung hospitalization, kung walang nagalaw sa mga nahulog mo. So, imagine mo, in 42 years old, mayroon kang 1.1 million. Diba? Ang galing. Kasi kung hindi ka mag-uumpisa, so kahit pa sabihin natin na 20 years na yan, wala ka talaga makukuha, no? At the same time, hindi lang ito yung makukuha mo kung i-continue mo pa, no? So papatubuin ng papatubuin, no? Kumbaga parang sabihin natin na ay healthy naman ako. So hindi ko nagagamit. So mas maganda kasi tumutubo pa yung pera natin. Okay? And then meron tayong mga benefits after 8 years, no? So meron na yung mga pre-existing illness natin, covered na rin 'yan. Meron na rin tayong halimbawa, manganganak yung asawa mo, no? So covered na rin 'yon, yung maternity. And yung mga nakakamatay na sakit, mga dreaded diseases, critical illness, so covered na po yan in the 8 years. So ganong kaganda, no? So walang tapon talaga. And pwede po natin itong ipamana. So meron tayong 4 na beneficiary. So yung primary beneficiary, no? So halimbawa, yung plan holder is kinuha ni Lord ng maaga, mayroon po makukuha yung ating beneficiary. So, kailangan, ayan, pakimute po, Sir Edwin. Yan, pakimute muna, Sir Edwin, para hindi tayo makadistract na. Yan. So, in the 8 years, pwede nating, yun nga, magtatrabaho na yung ating pera. And, halimbawa, yung plan holder is kinuha ni Lord ng maaga, so pwedeng i-transfer sa primary beneficiary. So, napakaganda kasi 4 po yung beneficiary natin dito. So, what if, yun nga, yung beneficiary yung primary natin is kinuha din ni Lord. So, mapapasa sa pangalawa, pangatlo, and pang-4. Kasi 4 yung beneficiary natin, no? So, ganun kaganda. So, wala talagang tapon yung ating long-term healthcare. Ayan. So, ito po yung ating sample proposal, no? Sample table, benefits information. So, halimbawa, yung kinuha ng plan holder is K100, no?
58,000 lang po yung kanyang annual kasi discounted po tayo ng 2 months, no? So, times 10 lang. And ang monthly niya is ah ah 5,882 lang, no? So, ganon. So, kung may natatago tayong pera, no, sa bangko na hindi naman tumutubo, konti lang yung tubo, meron din tayong spot cash dyan. So, halimbawa, no, na ang age mo is 38, so, pag nag-mature yung policy mo, no, so malaki po yung ating makukuha, no? Ayan. So, kung spot cash natin, 11,000 lang yung ating babayaran, no, sa loob ng 7 taon. And meron po itong 500 na policy fee. So, meron siyang ABL. So, ano ba yung ABL? Ito yung annual benefit limit. So, halimbawa, na-confine siya in the first year, may 60,000 na ililes sa hospital bills. So, ipaliles muna natin yung PhilHealth, and then si Kaisar na mag-shoulder ng remaining kung mayroon pang natira, no? So, 60,000 ang ililes. Kung ang plan mo is K100, so 60,000 yearly. So, within 7 years. So, 7 years yan yung 60,000 mo. And halimbawa, no, kinuha siya ni Lord ng maaga, so mayroong matatanggap na 450,000 yung family. And halimbawa po, accident yung cause ng pagkawala, kasi hindi naman natin masabi, pero hindi natin gusto yan ha. Pero what if mangyari yan? Kasi maraming ganun, di ba? Hindi natin alam yung mangyayari sa atin kasi hindi naman hawak natin yung buhay natin. So, doble po yung makukuha ng inyong beneficiary pag accident yung cause ng pagkawala. So, imagine mo, no? So, meron kang 1.1 million pag matured ng plan natin, no? Pero ang binayaran mo lang is 411,000. So, tumubo yung pera mo. At the same time, insured ka. Diba? So, napakaganda. Ayan. So, accumulation period, 1st to 7 years. So, ayun nga, 7 years ka lang magsisave dito kay Kaiser. And meron ka na mga benefits na annual physical examination yearly. So, annual po yan. Kung nakaisang taon ka na nahulog, pwede mo na po talaga itong kumbaga, yung benefits mo, no? Huwag nating sayangin. So, magpa-physical examination ka na agad. X-ray, urine, complete blood count, ECG, and sa 35 years old, pataas kung babae, so pap smear. Ayan. So, mahal din po sa labas yung mga annual physical examination, no? Merong 800, may 1.5. So, kung naka-isang taon ka na, i-avail mo na to kasi libre na yan. Libre na siya. Okay? And dental benefits, unlimited dental check-up, unlimited simple tooth extraction. So, once a year, pre-dental. So, hindi naman no, kasi yung si dentist yung magtitingin, no? I-check mo na yung ipin mo kung magdadagdag ka ba, no? Kasi minsan, merong ilang taon na palang hindi nagpapa-cleaning, so light lang yung free, kasi libre lang naman yon. So sasabihin ni dentist na kailangan ka mag-additional, so mag-additional po tayo, no? And minor adjustment, no? So yung mga minor lang. So si dentist talaga yung magsasabi kung libre lahat. Kung hindi naman ganun kalala yung pinapagawa mo, no? So kung mayroong kung magpapa-add sila, so ikaw na yung mag-shoulder nun, no? Ayan. Number 3, basic health benefits. So accredited, physician fees,
specialist fee, surgeon, no, kasama na po yan, operating room, and hospital intensive care kung na-ICU tayo. So, yung room natin sa K100 na plan is yung tigwa 1,000 na room. So, halimbawa, gusto mo ng pang-VIP, mga 1,500 or 2,000. So, ang shoulder lang ni Kaiser dyan is 1,000. So, yung halimbawa 1,500, so kumbaga maglalabas ka ng 500. So, shoulder mo na yon or 2,000, so 1,000 sa'yo. Kasi tigwa 1,000 lang yung kay Kaiser dyan. Sa plan na K100. No? So, mas maganda na kung hindi ka komportable dun sa tigwa 1,000, mag-additional ka na lang, no? Ayan. And yearly medical benefit limit sa K100 na plan. So, yun nga, 60,000 per year. No? So, yun yung ililes sa hospital bills natin. Ayan. And grace period. So, if payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. No? So, kailangan hindi natin kasi binigyan lang tayo ng 30 days. So, wag nating ipalapse yung policy natin, no? So, kailangan within 30 days makabayad na tayo ng 1 month and magpa-reinstate tayo ng 300, no? 300 pesos yung pa-reinstate natin. Okay? Ayan, so ito yung reinstatement, no? Update, pwede rin i-redate. So pag update, member will pay the premium due on all the missed months. So yung mga hindi mo nabayarang months, plus mayroong surcharge so 1.5 kada buwan pag updating. So babayaran mo yung mga parang penalty dyan na 1.5 monthly. And pag-redate naman, member will only have to pay the premium for the month but the maturity will be moved. So, pag-redate, magbabayad ka lang ng 1 buwan and then mamumove lang yung maturity date mo. So, halimbawa, ang maturity date mo is March. So, kung ilang buwan na hindi ka nakapagbayad, dadagdag yon, no, sa maturity date. So, parang magmumove lang naman siya. So, anong gusto mo? Yung eksakto dun sa maturity date, pero magbabayad ka ng 1.5 na surcharge monthly. Or sa redate, na magbabayad ka lang ng 1 month and 300 na reinstatement, pero imumove yung maturity date mo. So, pwede kang mamili, no? Ayan. Can be done within 2 years for the first unpaid due date. So, 2 years yung binigay na palugit sa atin. So, imagine mo sa 2 years na yan, wala ka pang panghulog, no? So, wag nating hayaang malapse yung ating policy, no? Kasi malaking tulong po ito sa atin. So, sayang naman yung mga binayad natin before kung ipapalaps lang din natin, no? So, kailangan pag kumuha ka talaga ng healthcare, pag-isipan mong mabuti kung kaya ko ba itong hulugan. No? So, kung mamimili ka ng plan, make sure na yung plan na kukunin mo is kaya mo. No? Kasi mahirap na kung hindi mo kaya tapos ipapalaps lang natin. So, sayang po. Diba? Ayan. So, number 3, term life insurance. If a member dies before attaining the age of 75 years, prior entitled long-term benefit value. So, meron siyang, pag naabot mo yung 75 years old, meron pa tayong benefit, no? So, may makukuha pa tayo. And, magkakaroon pa tayo ng long-term care bonus. So, hindi lang yung maturity value natin. So, may bonus pa yan. Kasi, halimbawa, hindi ka na-confine, no?
walang nagalaw sa pera mo na hinulog, so may mga bonuses pa tayo. And number 4, accidental deaths. If a member experiences the bodily injury, so halimbawa na-injured, no, na-accident, tapos may injury. So halimbawa, yun nga, biglang, halimbawa naputol yung kamay or yung paa. So may mga equivalent na prices, no? Halimbawa, na naputol yung dalawang kamay. So may makukuha ang 100%. And isang kamay, isang paa, so may makukuha, no? So hindi naman natin gusto mangyari to, no? Pero what if nangyari? So may tulong pa rin si Kaiser kasi may makukuha tayong pera. Ayan. And number 5, long-term care benefit. So halimbawa, yung plan mo is K100 plan, you are entitled to receive the end of your contract year. So, meron tayong long-term care benefit na 100,000. So, number 6, yearly healthcare benefit. A provider fund on the 8th year up to 20 years. So, 13 years to grow. So, given 10%, no? So, tumutubo ng 10%, no, yung pera natin. So, 13 years to grow. So, ibig sabihin, ito na yung money work for you. No? So, sa retirement days natin, meron tayong perang pinagtrabaho. So, may madudukot tayo, no? Ayan. And number 7, waive of membership fee due to death. So, yun nga, mawi-waive na yung ating plan, no? Hindi na tayo magbabayad kung kinuha tayo ni Lord ng maaga, no? So, waive na yung plan natin. Number 8, waive of membership fee due to total and permanent disability. So, yun nga yung sabi ko kanina, kung na-aksidente tayo, na-disable, hindi na natin kaya magtrabaho kasi nabulag tayo o naputol yung kamay, yung paa. So, waive na po yung plan natin. Automatic na po yung fully paid. So, hindi natin gusto mangyari yan, pero what if mangyari? So, may tulong talaga si Kaiser. Ayan. And meron tayong mga money back. So, meron tayong long-term care bonus. Pag hindi nagalaw yung ating perang hinulog within 7 years. So, ABL during 7 years paying period. So, meron tayong mga bonuses. Okay? Shall mean another benefit other than that the yearly healthcare benefit. It can be used in addition to the yearly healthcare benefit for your healthcare use. So, idadagdag yon sa ating healthcare benefits, no? Provided that Kaiser investment is higher than 6% per annum. So, tutubo po ng 6% per annum or pataas pa yan kasi magdidepende yan sa galaw ng stock market, no? So, ang galing 'di ba kasi kahit di mo siya, mas maganda hindi mo nagagamit, di ka na confine, walang nagalaw sa pera mo kasi tumutubo yung pera mo, no? 6% pataas per annum. Ayan, so hindi natin kaaway si PhilHealth, no? Kasi healthcare tayo. So kakampi natin yung PhilHealth. So mandatory po yan na kung ma-confine tayo, ililess sa hospital bills natin yung PhilHealth, kung magkano man yan. Pero wag tayo magre-rely sa PhilHealth lang, no? Kasi hindi po lahat sinasagot ni PhilHealth. Maliit lang, no? Marami tayong nakakausap na ang laki-laki ng binabayad niya sa PhilHealth, pero magkano lang yung iniles nung ma-confine siya. So, kailangan meron tayong healthcare. Ayan, your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So, kapartner din natin yan. Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement
due shall be deducted from your total hospital bills. So, ayun nga, ililes yung kung magkano yung ililes ni PhilHealth. And then, Kaiser member without PhilHealth membership shall shoulder the corresponding portion of PhilHealth. So, halimbawa, yung plan holder, no, na-confine, wala siyang PhilHealth. So, kung magkano yung ililes ng PhilHealth, siya yung magpo-provide doon. No, siya yung maglalabas ng pera. Okay? And then, si Kaiser na yung pag may remaining balance. Okay? Healthcare value. The owner may be surrender the contract for each cash value is state in the schedule of benefit provider the plan is active for at least a year and is not lapse. So, dapat, hindi po talaga dapat lapse yung ating policy. No? Ayan. And it is transferable, it can be assigned. So, yun nga, pwedeng i-transfer, may mga beneficiary. So, 4 yung beneficiary natin. So, pwede nating i-assign kung sa anak natin, asawa natin, o sa magulang natin, no? Ayan. The Kaiser Ultimate Health Builder Plan cannot be sold. So, hindi pwedeng ibenta. Design transfer to third party nor payment of membership fee to assume by said third party. So, hindi pwede, di ba? Ayan, extended health coverage period. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, no, na stop na tayo mag-save ng 7 years. So, ito na yung waiting period natin, 8 year to 20 years. So, dito na yung time na magtatrabaho na yung ating pera kasi ililipat na siya sa investment. So, annual health benefits. So, pag naka 8 years ka na, in the 8 years, ito na po yung ating mga benefits. So, nandiyan na yung outpatient, kasama na siya, inpatient, kasama na, pre-existing illnesses, kasama na rin, dreaded diseases, dreaded illnesses, kasama na rin. Maternity benefit, meron na. Dental benefit, kasama na rin po. Annual health benefit plus the additional health benefit. So, in the 8 years, kasama na po yung mga yan. No? So, napakaganda, no, na pagdating ng panahon na alam mo na wala ka na sa company, wala ka ng short term, meron pa rin sasalo na healthcare para sa'yo kung meron kang Kaiser Ultimate Health Builder. Ayan. Number 2, all pre-existing and dreaded conditions shall be deemed covered on the 8th until the 20th year. So, kasama na yung mga pre-existing and dreaded condition. Those illnesses or injuries or any other adverse medical conditions present prior to and within the accumulation period from the effective date of benefits. Ayan. So the following pre-existing illnesses will be covered during extended period. Ito yung extended period, no? Yung 8 year to 20 years. So yung mga pre-existing illnesses like asthma, diabetes. So ito po, screenshot nyo yung ating mga pre-existing illnesses. So yan na yung mga covered in the 8 years. So kasama na yung kidney disease, no? Collagen disease, cancer, no? So malaking tulong po talaga pagdating ng panahon, no? Kung meron tayong Kaiser Health Builder. Dreaded diseases. So, ito na yung mga dreaded diseases. Dreaded that involves lifelong therapy and treatment. So, yan yung mga katulad ng mga may mga kidney disease, no? So, nagte-therapy sila, no? Meron silang kumbaga long time. So, mahabang panahong pagkikemo. So, kasama na po yan in the 8 years. Ayan. Progressive potential and life-threatening in the natures. Kasama na po yan. Mga dreaded diseases. Ayan. So, stroke,
So, ayan na po yung mga dreaded diseases natin. So, screenshot nyo na lang para kung mayroong mangyari sa atin, no, alam natin kung ano ba itong mga sakit na to. Ito ba yung covered na ba in the 8 years? So, mga dreaded diseases. Yan. So, mga dialysis. So, hindi naman natin gusto, pero what if, no, meron tayong mga dreaded diseases. So, maganda talaga, meron tayong Kaiser. So, leukemia, cancer, no, yung mga ganyang nakamamatay na sakit. So, congratulations! Maturity na, no? Kung meron tayong Kaiser. So, napakalaking tulong po sa panahon ngayon, lalo na, no, na basta, kumbaga parang bigla-bigla na lang tayo nagkakasakit, no? Like nung COVID. Nung COVID talaga, doon natin na-realize na napaka-importante ng healthcare, life insurance, and investment. So, ito na yung Kaiser. Kasi talagang maraming nagkasakit noon. Yung iba nag-bankrupt, nagkalugi-lugi kasi nagbenta ng mga ari-arian, walang kita kasi naka-lockdown. So kung meron tayong mga ganitong financial solution, like yung ating Kaiser, so malaking tulong po sa atin. Ayan, so maturity benefits. Once a policy mature, the member is entitled to receive the following: long-term care benefit value, unused yearly health benefit, additional yearly healthcare benefit, and long-term care bonus. Ayan. Maturity benefits number 2, you have the option to choose either withdraw fully. So, pwede nating i-withdraw lahat. Total care health benefit of your policy. So, pwedeng i-withdraw lahat, pero terminated na yung plan. No? So, wala na tayong healthcare fund, wala na tayong investment, wala na tayong insurance kung i-withdraw mo siya lahat. So, kung may edad na naman tayo, so pwede naman, pero kung bata pa tayo, wag na nating withdraw lahat. Kumbaga, may mga option pa tayo na pwede nating kunin lang yung kalahati o magtitira tayo, no? So, continue to enjoy Kaiser Medical Network and hospital and doctors. Its customer care and access to your portal. The remaining balance of the total health benefit can be continued to grow through Kaiser Group Premium Deposit Fund or yung ating PDF. And when you need it, you can withdraw it anytime. So, pwede nating withdrawin anytime. No? Ayan. So, product eligibility. So, sino ba yung pwedeng kumuha ng ating long-term healthcare? So, 10 years old to 40, 45, yung plan name, and pwede tayong kumuha ng mas mataas na plan para mas mataas yung maturity value and yung ABL natin, yung annual benefit limit. 41 to 50 years old, K60, pwede rin kumuha ng mas mataas na plan. And 51 to 60, K75 yung plan, pwede rin po tayong kumuha ng mas mataas na plan kung gusto natin ng mas malaki yung coverage. Ayan, so number 2, eligibility. So yung payor, it is the one who legally finance and the policy and the one who will be insured until such period of the proposed reach 18 years old. So ito yon. Kailangan yung payor kung below siya 18. And proposed a minor who is enrolled by the payor at the age of 10 years old to 17 years old. And the only one who entitled to the health benefits of the policy. Okay. So, family assistance. So, mayroon din family assistance. It is a special privilege available to our members or policy holder. It is separate from their Kaiser health benefit. This added service allow policyholder to have their first-degree family members, granting them access to the health benefit of the policy holder. Ayan.
So, no insurance benefit. So, meron tayong mga kliyente na NIB, ibig sabihin walang insurance benefit. Refers to cases where a member is not eligible to term life insurance coverage. This status is given when the member's application for insurance does not meet the necessary criteria after throughout evaluation. So, meron kasing chance na halimbawa nung nag-apply siya is nag-apply siya ng healthcare, no? Meron chance na ma-NIB, no? Kasi merong mga sa application, halimbawa mali yung na-fill-upan or may question doon na mali yung sagot. So, yun yung mga na-NIB. The policy under NIB does not include the term life insurance. So, pag na-NIB, walang term insurance. So, halimbawa, kinuha siya ni Lord ng bigla, so walang makukuhang instant money for the family. Walang pamanang pera kung NIB yung status ng kanyang plan. So, other factors leading to NIB. So, ito yung mga factors bakit na-NIB ang isang plan. So, with adverse health declaration. So, halimbawa, hindi niya dineclare nung na may sakit pala siya, nung nag-apply pa siya. Higher plan beyond non-medical limit. So, malaki yung plan na kinuha. Yung K150, pataas. No? So, nagtataka si Kaiser, bakit ang laki ng plan niya. So, yun yung mga leading to NIB. Risky occupation. So, halimbawa, nagtatrabaho siya sa mga risking lugar. O, yung may mga mga sumasabog, no? Yung mga risky na, halimbawa, mga police, no? Yung mga ganyan. Or nasa gerang lugar. So, yun yung mga leading to NIB. Same payers and same agent. So, pwede ring ma-NIB pag yung payer is yung agent or yung agent is yung payer. So, hindi pwede yon, no? And pwede ring NIB kapag pregnant. So, kailangan 2 months, no, na nakapanganak or before, yun nga, nakapanganak bago siya kukuha ng Kaiser. Okay? So, ito na yung ating sample application. So, kung mag-a-avail tayo, provide nyo lang po yung hinihingi mga details. And then, check, no? And then, submit. So, pwede tayo sa mga hindi pa member dito, no? O wala pang plan hold, wala pang Kaiser, pwede po kayo magpa-quote sa mga taong nag-invite sa inyo dito sa Zoom para malaman kung magkano yung inyong coverage and magkano yung inyong monthly or semi-annual, annual, or quarterly. Ayan. Ito na po yung ating OPMS, no? Halimbawa, magpapa-quote tayo. So, sa mga IMG member, no? So, i-click nyo lang po yung e-app and then punta kayo sa Kaiser Ultimate Health Builder. And then, i-provide nila yung mga details and then create quotation. So, kung may match up, lagay natin dito yung code ng ka-match up natin. Ayan, then create quotation. Okay, so example po ng ating quotation sa age 25. So, ang plan na kinuha niya is K100 na plan. So, mayroon siyang long-term care benefit na 100,000. And then term life insurance 450,000. If accident, yung cost ng pagkawala, 900,000 po ito. And yung annual benefit limit or yung ABL, 60,000 within 7 years. Halimbawa, na-confine kayo ngayong taon. So, 60,000 yung ilila sa hospital bills mo. Mako-confine ka ulit next year, 60,000 ulit yon. So, 7 years po yon. And yung room mo, yung tigwa 1,000. So, kung gusto mo yung VIP na room, 1,500. Shoulder mo yung 500. And then, ang maturity value, halimbawa, hindi ka na-confine within 7 years, walang nagalaw sa nahulog mo,
So, mayroon kang maturity value na 1.1 million. No? So, ganun kalaki. And then, pwede ka mag-spot cash, pwedeng annual, semi-annual, quarterly, and monthly. So, ito yung K100 na plan, 588 monthly. And then, meron tayong 500 na policy P. So, yearly po yan. So, within 7 years, so 3.5 po yan, no? Ayan. So, ito na po yung ating OPMS, so Online Policy Management System. So, nandyan yung plan kung anong plan ang kukunin mo. So, K50 yung plan ito. So, nandyan yung application number mo, policy number, and pangalan ng plan holder. So, online system po tayo. Pwede nating tingnan dito yung payment history. Pwede natin tingnan dito yung mga beneficiary natin, yung ating benefit card. So, nandyan po kung magpapa-change ng mode of payment, no? Nandyan din po yan. Kung magpapile ng claim, click lang din po dyan. Kung magpapaschedule ng physical examination or yung APE natin annual, click mo lang po yan. And mga accredited hospitals, nandito rin po, clinics and dentists. And reinstatement, nandyan lang din po yan. Kasi online system po tayo, no? So, click lang po ng click. Huwag tayo matakot mag-click dito, no? So, kung sa may mga Kaiser na, so pag-aralan po natin dito, no? Para alam natin. Kung magbabayad na tayo, dito rin po yan sa portal. Okay? Thank you for choosing Kaiser as your healthcare provider. So, sa mga wala pang Kaiser, sana makapag-decide na kayo na kumuha kung naintindihan natin, no? Kasi mahirap po magkasakit sa panahon ngayon. Ayan. Thank you so much po sa mga naka-hook in, no? Kung may mga katanungan pa tayo, balikan nyo na po yung mga taong nag-invite sa inyo dito sa Zoom or pwede nyo rin po akong kontakin sa ating sa Facebook, no? Pwede rin po kayong magtanong sa akin, no? Ayan. And pwede rin po kayong magpa-quote. Libre lang po yung magpa-quotation. So para malaman mo kung magkano ba yung babayaran mo monthly or quarterly, semi-annual or annual. Ayan, thank you so much po sa lahat ng naka-hook in. And kung may mga katanungan pa tayo, no? Balikan nyo po yung mga tao nag-invite sa inyo dito sa Zoom. Okay, so congratulations po and take action na. Kasi mahirap pong magkasakit sa panahon ngayon at wala tayong healthcare. No? So, ganun kaganda si Kaiser kasi 3-in-1 savings program. Ayan, thank you so much.